I did not do this alone, nor do I claim to have done so. I would like to take this moment to express my profound gratitude to those who took part in this journey. To our partner agencies in the national government, thank you for your commitment towards a whole-of-government approach for basic education. To our local government units, thank you for keeping education and the youth as priority projects year in and year out. To our private sector partners, whether foreign or domestic, thank you for your resolve as education champions. To my DepEd family, Execom, Mancom, Central, Regional, Division, and school officials, teachers, and non-teaching personnel, thank you for your unwavering support, hard work, and dedication to serve the Filipino people. Mabuhay kayo. To our teachers, words can never capture how grateful the nation is for your sacrifices, for your passion, and for your unrelenting commitment to rearing the youth. Salamat sa suporta, salamat sa pagiging matatag. The nation will forever be in your debts. Sa 2 taon nating pagsasama, ang kwentong nabuo natin ay kwento ng kapit-bisig na pagtaguyod sa adhikaing maitatag ang isang bansang makabata at batang makabansa. Ngunit anumang kwento, kahit gaano kaganda, ay sadyang nagtatapos rin. Earlier today, June 19, 2024, I sought an audience with the President and tendered my resignation as the Secretary of Education effective July 19, 2024. I have given my 30-day notice to ensure the proper and orderly transition for the benefit of the next Secretary. Mga kababayan, ang aking pagbibitiw ay hindi lulan ng kahinaan, kundi dala ng tunay na malasakit para sa ating mga guro at kabataang Pilipino. Bagamat hindi ako magpapatuloy na mamamahala sa kagawaran, patuloy pa rin nating itataguyod ang kalidad ng edukasyon na nararapat para sa Pilipino. Hindi man ako ang tumatayong kalihim ng edukasyon, mananatili akong isang ina na nagmamatyag at titindig para sa kapakanan ng bawat guro at bawat mag-aaral sa Pilipinas. Para sa isang matatag na Pilipinas. Mga kababayan, lahat ng ating ginagawa ay para sa Diyos, sa bayan, at bawat pamilyang Pilipino. Syukran. Syukran. Yan ang may delikadisa. Ikaw, Kuting, Marcos Jr., kailan ka mag-resign? Ha? Kapal ng mukha mo. Ha? Kailan ka mag-resign, Marcos Jr.? Ikaw, kung may malasakit ka sa bansa natin at may pagmamahal ka sa taong bayan, huwag ka nang kapit-toko dyan bilang presidente dahil marami nang nasusuka sa iyo. Marami na ang galit sa iyo, Marcos Jr. Resign. Ikaw, supposed to be ikaw ang mag-resign, hindi si Sara. Dahil si Sara ay still continuing his high ratings kahit saan pa na survey. At maayos ang pamamalakad niya bilang Secretary of Education. Maayos ang pagdala niya sa mga teachers. Ikaw, Marcos Jr., ang garapalang makapal ang mukha. Na kahit binabatikos na ng bawat isa't isang mga ahensya
taong bayan, lahat na binatikos ka na sa sa pagka-incompetent mo. Wala kang bayag na mamahal na magiging leader ng Pilipinas, pero ayaw mo pa rin mag-resign. Bakit? Hawak ka na ba sa liig ng mga kano? Tanungin kita, hawak ka na ba sa liig mo ng mga kano na kung mag-resign ka, bababa ka, papatayin ka nila? Yun ba? Or dahil ba yan sa pira na ugnayan ninyo ay yung pinag-usapan ninyo kapalit sa pagpapahawak mo sa liig mo sa mga kano? Kapalit ba yan sa mga stolen wealth ninyo doon sa Amerika? According pa yan kay Dr. Lorraine Baduy, yan din ang pasabog niya. Dahil sa pira kinaladkad mo ang Pilipinas sa delikadong mangyayaring giyera. Wala ka talagang awa, wala kang malasakit, wala kang puso, Marcos Jr. Halatang hindi ikaw ang nagpapatakbo. According to Attorney Glenn Chong, alam niya na ikaw, weakling ka. Wala kang willpower. Si Lisa Marcos ang nagpapatakbo sa Pilipinas. So kaya ang ginagawa nitong butod na Lisa Marcos, kaya siguro ganito ang nangyayari. Dahil according kay Maharlika, yung puso ng hinayupak na babae na yan na wala namang mandato sa Pilipinas, hindi naman binuto ng taong bayan, ay puno ng galit. Kaya siguro itong ginagawa niya, pinapahamak niya, wala siyang pakialam kung ano ang mangyayari sa mga taong Pilipino kahit mapapahamak sa gera na ito dahil paghihiganti ang nasa puso ng demonyang babae na yan. Yun ang sabi ni Maharlika. Syempre naman talaga, kung ikay inaapi noon, dugyot ka, mahirap ka sa buong pamilya mo, so yung puso mo talaga puno ng galit. Ganun yun eh. Karamihan ng mga baliw na utak na babae, kapag sila'y inaapi noong buhay nila noon, or sila'y inggitira sa taong mga alta-alta, sa mga taong mayayaman, kapag sila na'y nakaupo, na may power na siya, nasa posisyon na, kaya niya nang gawin, yun ang ginagawa. Yun, totoo yun. Karamihan yan. Ugali yan ng mga tao. Ugali ng tao talaga yan. Maraming mga taong ganyan. Na kapag sila'y nakaangat ng kunti, may pera na, nakaupo na, nasa posisyon na, lumalabas na yung kademonyuhan niya. Diyan na magsisimula yung paghihiganti niya. Diyan na lumalabas lahat yung galit niya noon. Ganyan ang ginagawa ni Lisa Marcos sa atin ngayon. Dahil noon, sabi pa ni Attorney Glenn Chong, before nakaupo si Marcos Jr. pagka-presidente, kahit nga daw birthday ni BBM, pag nag-invite daw sila ng mga kaibigan nila sa bahay nila, or anong mga party-party, mag-invite sila, wala daw dumadalo. Wala daw magpunta, sabi ni Attorney Glenn Chong. Dahil nga, mabaho pa sa putik kayo noon, Marcos Jr. Kaya yan sana ang tandaan mo, na wag mong gawin yung ginagawa ng ama mo noon na sinusuka kayo ng taong bayan noon. Kaya hanggang ikaw na mag-birthday, walang magpunta sa bahay ninyo. Ngayon, na naging presidente ka na,
marami na ang himod tumbong sa iyo. Marami ng mga politiko na dumidikit. Sip-sip himod tumbong mo. Sip-sip kipay kay Lisa. Ganyan tong mga hinayupak na mga politiko, mga kapal din ang mukha. Ngayon, puro na mga uto-uto kay Junior. Mga walang pagmamahal sa Pilipinas, walang panindigan sa mandato nila, kundi pansarili lang nila. Kaya ngayon, ang ginagawa nila, dahil alam nilang weakling itong si Marcos, walang pakialam, gara palang harap-harapang pagnanakaw. Lalo na itong si Tambaloslos. Parang feeling nila, sila na ang may-ari ng Pilipinas, ang mga hinayupak na to. Hindi ninyo iniisip na binubuto kayo ng taong bayan, kaya kayo nakaupo dyan sa posisyon, mga animal kayo. Mga walang hiya kayo. Mga kapal ng mukha ninyo. Ikaw, Marcos, resign. Everybody shouting now. 90% of Filipinos people wants you to resign, Marcos Bangag. Isa pa yung issue na bangag mo, pagka-adiktos mo sa pulboronic na hindi mo pinapansin ang taong bayan na magpa-honest drug test ka hair follicle. Number 1 issue yan. Kaya kung ano-ano na ngayon, gusto mong magpatuloy ang gulo ng China dyan sa dagat, para mapagtakpan ang importanteng issue ng Pilipinas ngayon. Yan, dinididma mo, tawan-tawanan mo lang ang mga medyang magtatanong sa'yo. Natotoo ba, adiktos ka ng pulboronic, ng cocaine, na mismo si Jonathan Morales, nakakita ng mukha mo sa pagsuyop mo daw, yung picture. Kaya tumatawa ka, tahimik ka, meaning yes, yun. Pag ang taong nag-react ng ganyan, hindi magpa-drug test, kaya hindi mawawala sa taong bayan na ikaw ay bangag ng pulburon, bangag ng cocaine. Dahil wala kang sagot, dinididma mo ang taong bayan sa panawagan ng honest drug test, hair follicle. Yan ang gagawin mo dahil nga gusto naming malaman kung nasa matino ka pang kaisipan, dahil ngayon kinaladkad mo na kami sa gera na hindi naman gera ng Pilipinas at China. Talagang pilit nyong pagagalitin ang China, halos araw-araw na kayo nagdadala doon ng pagkain para gusto talaga nyong magalit ang China na mag-provoke. Gusto nyong mag-provoke ng gulo. Mga kupal kayo. Kasi ganyan ang utak ng bangag. Hindi nag-iisip ng tama para sa kabutihan ng Pilipinas. Yan ang utak na puno ng pulburon. Hindi iniisip ang kapakanan ng taong bayan, kundi ang iniisip niya, nasa utak niya, nagpasulsol kay Zelensky, nagpasulsol sa mga kano, na mga troublemaker. Walang gusto ng kano, kundi magkaroon ng gera ang buong mundo. Para sila patuloy na patuloy yung supply nila ng mga armas nila sa mga bansa na magkaroon sila ng pera. Ganyan ka-wise ang mga kano. At ngayon, according to Arnel Cruz, na nag-speech doon sa Maisog Rally sa Pampanga, ang dami na palang EDCA site ng mga Amerikano. Umabot na pala sa Mindanao yung EDCA site nila. Yang EDCA site na yan ang pinakadelikadong nakakatakot. Dahil kapag magkagulo ang China at Taiwan, kung galit, bumbahan ng China ang Amerika na may EDCA site dyan sa atin,
sa Cagayan, siguradong pulbos talaga ang buong area dyan. Kaya kayo sanang mga taong bayan na nakatira dyan, na malapit may mga IDCA site, magwilga kayo, magrally kayo. Baka hindi nyo alam, na pag binumba kayo dyan, kasi nandyan yung IDCA site ng Amerika, IDCA base, siguradong patay kayong lahat dyan. Isang bomba lang kayo ng Chinese, ng China. Lubog kayo lahat dyan. Basta kung nasaan yung IDCA base ng Amerika, pulbos lahat ng nakadikit dyan. Lahat ng lugar na nandyan. Kaya matatakot na kayo, magwilga kayo. Pero according to Arnel Cruz, mahirap na daw palalayasin itong IDCA site, itong Amerikano na nagtayo ng IDCA base sa Pilipinas dahil nga may kasunduan. Hindi naman yan basta-basta magtayo dyan kung walang kasunduan kay Marcos Jr. Itong presidente natin, binubulag tayo ni walang pagsasalita in public na nagsasabi ng katotohanan kung bakit may IDCA base noon. Ang una niyang sinasabi lamang noon na andito yung mga IDCA base dahil sila ay tutulong sa mga kalamidad. Yan talaga hindi ko makakalimutan yung kasinungalingang sinasabi ni Marcos Bangag na ang IDCA daw ay nandirito sa Pilipinas, pinapayagan niya para daw tutulong sa mga kalamidad, sa bagyo, pag may bagyo daw tayo, may lindol. O ngayon, pumutok yung Canlaon volcano. Tumutulong ba ang mga kano? Marcos Jr., did you ever go there? Nagpapakita ka ba doon, Marcos Jr., sa Canlaon? Sa mga taong nahihirapan doon sa lahar? Wala kang kaluluwa na pumunta doon. Hinayupak kang presidente ka. Wala kang utang na loob sa mga taong bumuboto sa'yo noon sa Taga-Negros. Hindi ka man lang bumibisita doon sa kanila sa Canlaon. Yan ba? Hindi mo talaga maikumpara. Sobrang layo ka talaga kay PRRD noon. Si Duterte kahit saang lugar, kapag may kalamidad nangyayari sa lugar nila, andoon siya. Meaning to say, may malasakit siya at pagmamahal niya at may utang na loob siya sa taong bayan na bumuto sa kanya. Yan ang tandaan mo. Pero ikaw, Marcos, sobrang kapal ng mukha mo na hindi na matapalan ng rubber yung pagmumukha ninyo. Bakit kaya ang hirap mong gawin yan na ipakita sa tao ang malasakit mo at kahit naman lang utang na loob mo dahil siguradong may tao dyan na bumuto sa'yo? Bakit sobrang kapal ang mukha mo, Marcos, at kawalang hiyaan mo? Talaga bang manhid ka, wala kang nararamdaman sa puso mong hinayupak ka? Tawag sa iyo dyan, demonyo ka. Wala kang malasakit, wala kang nararamdaman. Isa bagay, ganyan naman ang mga tao Basta gumagamit ng pulburon. Yun ang natanong ko noon Kasi noon sa probinsya namin, yung mga adik, natanong ko yun Basta yung taong gumagamit ng pulburon ng matagal, manhid na yung puso nila. Wala silang awa na mararamdaman. Ganun daw yun. Wala silang awa na mararamdaman sa inyo. Wala silang parang sa kanila, chill lang. Go lang. Yung nangyayari, parang katuwaan lang sa kanila yun, sa nararamdaman ng mga adik. Ganun daw yun. Kaya siguro, ganito ito si Marcos Jr. dahil sa ilang taon na,
simula pa noong nag-aaral pa, na wala naman pinag-aralan, hindi naman nakatapos, si Kanjer College lang, dahil nga paalta-alta, pasuyop-suyop lang ang ginagawa sa Amerika. Sumasabay pa sa mga concert singer. Andoon, nagsusupply ng cocaine. According sa sinasabi ni, sino yung actor na yan, yung singer na yan, yung band singer na yan, na andoon si Bangag, si Marcos Jr., sumasabay-sabay sa kanila, taga-supply daw ng cocaine nila noon sa Amerika. Si Keith Richards, yung singer niya, yung grupo niya. Tataka siya, may isang bata daw na sumasama-sama sa kanila at taga-supply daw ng cocaine, na kilos-kilos of cocaine, at saka mga mamahaling mga whiskey, wine. Si Marcos Jr. pala yun. At nang malaman daw ng ama, kinaladkad pa uwi. Pinuntahan doon, pinapauwi sa Pilipinas. Yun na dun daw, yun ang unang at ang huli daw nilang narinig na naitataboy na ang buong pamilya sa Hawaii. Sinasabi yan ni Keith Richards. Yun! Kailan ka mag-resign, Marcos Jr.? Kung mahiya ka, si Sara Duterte, she's not supposed to resign. Dahil malaki ang ratings niya, maayos ang trabaho niya, maraming nagtitiwala sa kanya na mga teachers, buo-buo yung trabaho niyang ginagawa niya, walang problema. Ikaw, supposed to be Marcos Jr., BBM, ang mag-resign. Kung hindi makapal yung mukha mo, kung wala kang hiya, kung mayroon ka pang hiyang natira sa puso mo, yan, wag kang kapit-tuko dahil kahit anong gagawin mo, hindi ka rin magtatagal dyan. At pagdating ng panahon, na wala na kayo sa power, diyan na kayo babanatan ng taong bayan. Diyan na kayo sisimulang ipakulong. Isa-isahin na kayo sa kasong, sa paglabag mo ngayon. Tandaan mo yan, isa-isahin ka ng kasuhan pag wala ka ng immunity, pagtapos ka ng presidente. Yan ang tandaan mo, Marcos. Hindi ka pa rin natuto sa nangyari sa pamilya nyo. Yung nanay mo, yung ina mong matandang Imelda. Magnanakaw kayo. Ilang kaso sa graft and corruption. Iyan. Ilang kaso ng nanay mo. Pasalamat ka pa nga kang PRRD na hindi na ipatuloy na maipakulong yung ina mo dahil sa edad niya. Yan yun. Pero convicted yung ina mo, Imelda, sa pagnanakaw. Hindi ka pa rin natuto. Mangyayari yan sa iyo, Marcos Jr., lalo ka na Lisa Marcos, pag wala na kayong immunity, wala ka na sa power. Tandaan mo yan, Marcos Jr. Kaya mabuti pa, mag-resign ka. Dahil itong ginagawa mo sa EDCA base, isang katrayduran ito. Pagtraidor sa Pilipinas. Palibhasa, wala kang natapos na sa pag-aaral mo, si Kanjer College ka lang, wala kang alam, kaya hindi mo alam ang mga consequences na mangyayari sa iyo nito. Yon. Hindi mo na isaksak sa bubo mong utak, sa pulburonik mong utak. Na itong ginagawa mo, paglabag sa konstitusyon ng Pilipinas. Yang paglagay mo ng EDCA base, sang paglabag yan, sang katrayduran, sang pagtaksil sa Pilipinas. Ang dami mo nang ginagawang kabalbalan. Tandaan mo, yung mga yelo, mga dilawan ngayon na kunyari kakampi mo, humihimod na sa puwet mo ngayon. Kaya lahat tahimik. Ikaw, Robredo, bakit tahimik ka na? Kayong mga hinayupak, kayong mga dilawan kayo. Rappler, bakit tahimik kayo? Magbabanatan na naman nyo ang Marcos Jr. pag wala na sa power. Hindi na presidente, doon na naman kayo magsisimulang magngangak-ngak. Mga hinayupak kayo. Magkano ba
ang naisalsal sa mga bunganga ninyong pira, buwan-buwan, sa pananahimik ninyo? Ha? Magkanong naisaksak ni Lisa Marcos sa mga bunganga ninyo, kayong mga mainstream media, na mga tahimik na kayo, kundi yung ibang hindi tahimik, binabaliktad ang isyu. Magkanong sinasaksak na pirang milyones ni Lisa butod sa bunganga ninyo, sa pananahimik ninyo. At kayong mga dilawan, yung pananahimik ninyo, mga putang ina ninyo. Bakit noon panay ang sigaw ninyong Marcos diktador magnanakaw, Marcos diktador magnanakaw? Bakit ngayon himod-puwit na kayo kay Junior? Mga meaning to see, nagpapakita lang kayo, kayong lahat na mga hinayupa kayo, dilawan, pulahan kayong mga politiko kayo, wala kayong malasakit sa Pilipinas, wala kayong pagmamahal sa bansa natin. Ang sa inyo, kitang-kita pa sa malinaw, pa sa sikat ng araw, yung mga style ninyo, sa pananahimik ninyo ngayon, sa mga kademonyuhang kabalbalang ginagawa ni Marcos Jr., kitang-kita na ang inyong ginagawa, na umuupo kayo bilang gobyerno noon, ay pansarili nyo lang, sariling interest nyo lang. Kaya taong bayan, please, matuto na kayong pumili ng totoong may malasakit at pagmamahal sa bayan na kandidato sa susunod na eleksyon. Wag na kayong magpakatanga, magpakabubo, na katulad sa pagbuto ninyo kay Bangag, na ganito ang ginagawa sa atin. Tingnan nyo, sobrang mahal ng bilihin. Marami ng taong hindi makakain, milyon-milyon Pilipinos na hindi na makakain sa tamang oras, sa ilang beses sa isang araw. Kulang-kulang ang trabaho. Nakikita nyo ba yung isang balita kagabi? Na Philippines are the most corrupt country in the world. Philippines are the worst economic freedom. The worst, the most corrupt country. Imagine, yan ang ratings ng Pilipinas ngayon under Marcos administration. Sa susunod na buwan yan, wala nang value ang piso natin. Share market exchange, stock exchange natin, bagsak lahat. Bilihin, sobrang taas. Gasolina, halos grabe ang pagtaas. Yan pang electric, water, sobrang mahal ng mga billing. Sino ba ang investor na magpunta sa Pilipinas? Ganito ang sitwasyon ng Pilipinas. Nasaan ang mga investor mo, Marcos Jr.? Nagsasayang ka lang ng bilyon-bilyon na travel expenses mo. Hinayupak ka na wala ka namang nakaladkad na mga investor. Hanggang ngayon, walang investor sa Pilipinas. Kaya gusto mo na lang siguro na magkagera para matakpan lahat ang kamalian, ang pagtraidor mong ginagawa behind sa pagbubulag mo sa taong bayan. Binubulag mo kaming lahat sa katotohanan yang pananahimik mo na hindi ka nagsasalita. Sinasadya nyo yan para masabi ng taong bayan, ganyan naman yung Marcos. Yung mga congressman himod-puwit kang Marcos kay tambaluslos. Sinasampal kayo ng mangingisda, di ba? Sinasampal kayo, ikaw Richard Gomez, Pimentel, di ba? Sinasampal kayo ng mangingisda na sabi nila sa harap-harapan ninyo na panahon ni PRRD, malaya silang makapangisda sa Escaboro Shoal. Walang humaharang sa kanila. So ano ngayon? Pahiya kayo, mga congressman, na mga walang alam. Ang gusto nyo lang talaga noon, pahiring-hiring kayo, imbestiga kayo kasi gusto nyong gipitin kung ano daw yung secret agreement ni PRRD sa
China. So ngayon, sinasagot na kayo ng mangingisda na simulang nakaupo si PRRD noong panahon ni Pinoy Aquino, hindi rin sila malayang makapangisda. Pero nang pag-upo ni PRRD Duterte, malaya na silang makapangisda kung saan-saan. Diyan lang daw nila na susubukan na makakuha ng mga malalaking mga isda doon sa Escaboro Shoal ng panahon ni President Duterte. Ngayon, panahon ng Marcos, tinataboy sila, ginigipit sila. So ano yan? Hindi ba yan sampal sa inyong mga walang hiya kayong mga congressman? Puro kayo epal? Pakitang taong investigasyon kuno. O booking kayo ang nasunog sa mangingisda. Di ba kayo nahiya? Kapal ng ninyo, gusto nyo lang talagang ipahiya at gipitin ang Duterte, pero wala. Nasa tao. Tao ang magsabi ng katotohanan. Hindi nyo na dapat bayaran ang tao kapag alam nila kung sino ang matino na leader. Yan ang tandaan ninyong mga politikong ipal, mga mukhang perang mga kawatan. Gobyernong kawatan. Yan ang Pilipinas ngayon. Puno ng mga kawatan ang gobyerno ngayon. Imagine, the most corrupt ratings ngayon ang Pilipinas. Di ka ba nahiya, Marcos Jr.? Bangag, resign, Marcos Jr. Kinasusuklaman ka na naming lahat. Tingnan mo yung pagmumukha mo na mamaga ka na. Siguro marami nang nagsisindi ng itim na kandila sa iyo para matigok kayong pamilya. Mabuti pang mag-resign ka, Marcos Jr. Wala kang silbi. You are weak. You are inutile. You are a traitor in our country. Taksil ka, traidor ka sa taong bayan at sa Pilipinas. It's better to resign. Yang egkabis mo. Isa na yang pagtatraidor sa bansang Pilipinas. Yan ang tandaan mo. Baka hindi mo alam ang konstitusyon natin. Pagdating ng panahon, pag wala ka ng immunity, Marcos, baka doon ka na mamamatay sa kulungang hinayupak ka. Daming magkakaso sa inyo. At isa ka ng Lisa Marcos. Yan ang sinasabi ni Maharlika. Sabi ni Maharlika, ikaw, Lisa Marcos, daw ay isang smuggler. Kasabwat ng sindikatong mafia. Kasabwat ng isa kang kidnapper ng mga bata sa Turkey. Isa kang magnanakaw, Lisa Marcos. At ikaw ang nagmanipula sa Supreme Court, according kay Attorney Glenn Chong. Minamanipula mo ang boto ng asawa mo. Kaya nananalo yung hinayupak mong bangag mong junior. Tandaan mo yan, Lisa Marcos, kahit gaano pa kadami yung pirang ninakaw mo sa Pilipinas. Kahit inubos mo pa yung pira ng PCSOng panalo-panalong mga fake na nananalong mga loan baiter nyo dyan. Hindi mo yan madadala sa hukay mo, Marcos Jr. and Lisa Aranita. Lahat ng pera, hindi nyo yan madadala sa kamatayan ninyo. Hindi mo ba nakikita, Marcos Jr., sa ina mo, sa pamilya mo? Nadala ba ng ama mo sa libingan niya ang ninakaw ninyong pera noon? Nadala ba sa libingan ng ama mong kawatan, diktador, ang pirang ninakaw ninyo noon? Nandoon ba ngayon kay Imelda Marcos sa ina mo ang mga perang ninakaw ninyo noon? Ang lahat ng mga gold, kung ano-ano pang bamahaling bagay? Hindi nyo yan madadala sa hukay ninyo. Yan ang tandaan mo. Kaya mabuti pa, Marcos Jr., resign. Resign dahil sinusuka ka na ng mga Pilipino. Sinusuka ka na ng karamihan. 90% of Filipino people are shouting now for you to resign
because you are useless, President. You are weak. You are nothing. You are a traitor in our country. You are a rubbish and a dustbin leader. A garbage leader ng Pilipinas. Resign. We hate you, Marcos Jr. and Lisa Marcos.